para sa mga future home buyers natin na naghahanap nung mabilis lang makauwi from Manila at low down payment, ito yung perfect na bahay para sa inyo. So ito yung Sapphire Residences, dito yan sa Tansa, Cavite. Samahan nyo ako hanggang dulo ng video na to para makita nyo kung gaano kaganda itong unit na to. Papakita ko sa inyo yung mga model unit natin at yung actual turnover natin. Itong bahay na to ay may provision for 3 bedrooms, 2 toilet and bath at meron siyang carport para sa kotse mo. So ano pa hinihintay natin? Let's unlock your dream home. Kung hanap mo ay convenient Sapphire Residences sa Tansa, Cavite ang sagot. Kung mahilig ka mag-shopping, napakalapit lang ng Robinson General Trias. Kompleto na ang shopping, dining at entertainment needs mo. Syempre nandyan din ang SF Tansa, perfect para sa quick errands o weekend bonding ng pamilya. At kung groceries naman ang kailangan mo, less hassle dahil malapit lang tayo sa Pure Gold Tansa. Perfect for your everyday essentials. At hindi lang yan, just few minutes away makikita mo na ang Maple Grove by Vega World, isang exciting development na magiging business district sa future. Pagdating sa kalusugan, covered ka din dahil malapit lang ang Divine Grace Hospital, Tansa Medical Center at Tansa Doctors Hospital. Lahat malapit para sa mabilis na access sa medical care. Nandyan din ang mga pang-araw-araw na pangangailangan mo sa Tansa Wet and Dry Public Market. Kaya kung hanap mo ay convenience at accessibility, Sapphire Residences ang perfect na lugar para sa pamilya mo. Lahat ng kailangan mo nasa paligid lang. My name is Justin Espelenbergo and welcome to another home tour. So today nga, nandito tayo sa Sapphire Residences para i-tour kayo sa napakagandang property na to. So yung nakita nyo kanina doon sa ating pinaka-intro ng bahay. So yun po yung actual subdivision natin or yung pinaka-Sapphire Residences. Sa ngayon po kasi hindi pa po tapos yung pinaka-model unit natin at yung actual turnover natin. So nandito tayo ngayon sa Phase C para ipakita sa inyo yung magiging itsura ng bahay na yon pagkatapos niya. So ito na nga po, yan, ito na po yung pinaka-facade natin. So meron tayong model unit as well as the actual turnover. So sa actual turnover natin, so ganito na po yung marireceive nyo kung inner unit, yung unit na makukuha ninyo. So ito po siya. So malaki po yung space natin para sa ating lote. So kasyang-kasya po isang kotse dito. Siguro mga sedan or yung mga mini like Wigo, kasyang-kasya ang space na to para sa kotse na yon. At ang kagandahan nga rin dito sa parking space mo, medyo partially covered na siya. Mula dito, so hanggang dito, hanggang papasok doon, so covered na po yung pinakasasakyan nyo sa area na yan. So papalagay mo na nga lang siya ng pader dito at yung pinaka-gate mo. So konti na lang ang gagastusin mo upon turnover dito sa dito sa Sapphire Residences. So tuloy na tayo sa loob. So this is the actual turnover. So napansin naman, di ba, malaki ng space natin para sa parking ng kotse mo. Yung pinakapintuan natin dito is flush metal door po siya o gawa siya sa bakal. Yung hamba niya, ganun din po, gawa siya sa bakal. So quality ang pagkagawa nila dito sa unit na to. So tuloy po tayo dito sa loob. So for turnover, so napapansin nyo, bare finish po siya. So, ito na po yung actual turnover natin. Ganto nyo marireceive yung bahay. Upon turnover, nakita nyo man po yung ceiling, naka-metal deck tayo. At ang pagkagawa ng bahay dito is conventional. So, yung mga poste, katulad nito, poste, mga biga, at ang pinaka-pader natin dito is hollow blocks na. So, ganyan po yung marireceive yung bahay, di ba? So, perfect to sa mga gusto yung kayo yung magde-design ng bahay. Napakaganda nito kasi ilalagay mo na yung pinaka-design na ilalagay mo, yung pinaka-team mo, yung tiles na gusto mo, at syempre yung pintura na gusto mo. So ito na nga po yung magiging living space ninyo sa area na to. So malaki po yung living space natin. Ang mga bintana po natin dito is naka-metal encasement na po siya. So ganoon, metal encasement siya, tapos naka-grills na rin po siya. So, diba, ang ganda na niya. So, unti na lang papagawa mo dito, mga paint na lang. Tapos yung, eto nga staircase mo, okay na siya eh. Sa staircase mo, ang pinaka-structure or frame niya is gawa siya sa bakal. At ang mga step niya naman is buhos po siya na semento. So, yan, okay na po siya. So, nasa inyo na po ito. Kung mamaya po, meron po tayong module unit. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya. Pag napaganda na yung unit or meron kayong pwede nyong gayahin na model. So, ito nga po, ganito siya upon turnover. So, nasa inyo na kung gusto mong dito ilagay yung TV mo, pwede mong gawin storage, yung pinaka-ilalim na ito. So,
So, moving here dito sa kabilang side naman, nandito naman yung pinaka-basic natin na kitchen. So, sa kitchen natin, i-bear nga lang po siya, pero meron na tayong sink dito. So, nasa inyo na to kung gusto mo siyang ilipat mula dito, papunta sa likod. So, nasa iyo na. Dahil nga bare unit to, pwede mong ilipat na lang to sa likod para syempre mas mapalaki mo pa yung space mo dito for the living as well as the dining space. So may mga ibang ginagawa namin mga client, tinatanggal nga nila itong area na to, part na to, ina-extend nila hanggang sa likod para syempre mas malaki yung pinaka-kitchen mo. So ganito po yung pinaka-likod niya. So kung inner unit ka, hanggang dito yung property mo, mula dyan hanggang dito. So yan, nasa sa inyo na yan kung gusto mong i-extend tong unit na to para ma-enclose to at mapalaki pa yung kitchen mo. So dito naman tayo sa loob, balik tayo sa loob. So dito pala, meron tayong 2 toilet and bath. So every floor, meron tayong toilet and bath. So di ba napakaganda? Dalawa yung natin, toilet and bath. Mamaya pakita ko sa inyo isa. So ito nga po yung isa. So malaki po yung space natin for the toilet and bath. So upon turnover, lalagyan na lang nila to ng yung toilet with water closet as well as the wall hang lavatory. So bare po siya katulad nito ha. Rough finish po yung pinaka walls natin. So perfect siya pag lalagyan mo na ng tiles na gusto mo. At syempre, yung pinaka shower area natin, malaki po yung space natin. Tapos dito nga sa ating lavatory, okay na okay yung space natin. Almost same lang ang size nito tsaka yung nasa taas. So mamaya pakita ko sa inyo. So moving up, pakita tayo sa taas, pakita ko sa inyo kung gaano kaluwag ang second floor nito. So moving here sa ating second floor. So diba napansin nyo naman, ang ganda ng ating staircase. Maiksi siya pero hindi siya ganun katarik. At syempre malapad naman yung space nito para if ever may makakasalubong ka, okay na okay siya, di kayo mahihirapan. So dito sa taas, yan, napansin nyo na, kung makikita mo na kung gaano kalaki itong space na to. Diba? Napakalaki ng space na to. So, napansin nyo naman, diba? Kasyang-kasya dito ang 3 bedrooms. Kung gusto mo 3 bedrooms, kasyang-kasya yan dito. So, napansin nyo naman yung ceiling. Ang taas ng ceiling natin. So, pag ganun yung design nila, katulad nito, ganito niya rin po mata-turn over yung pinaka-unit ninyo. Mataas yung ceiling na to. So, nasa sa inyo na kung gusto nyo i-maximize itong bahay na to. For example, yan po, may mga biga po tayo, di ba? Tsaka mga poste, pwede nyo palagyan ng bakal, pwede nyo palagyan ng attic style room sa taas. So yan, binibigyan ko na kayo ng idea kung anong pwede mong gawin sa room na to. So dito nga, kung gusto mong 3 bedrooms, isa dito sa gitna, isa sa dulo, at isa sa unahan. Pero mamaya sa module unit, dalawa yung ginawa nila, pero malalaking room yon. So ito nga po, para bigyan ko yung idea kung ano yung tsura niya. Tapos, punta muna tayo dito. Ito yung toilet and bath natin dito sa second floor. So, almost same size lang siya doon nasa baba. So, di ba, napakaganda niya. Hindi ka na mahihirapan pa pag tuwing gabi, gusto mo mag-wiwi. Hindi ka na bababa pala sa baba para lang mag-CR, di ba? So, yung kagandahan dito. At ang maganda dito, low down payment lang to. So mamaya after nitong tour natin dito sa second floor at saka sa model unit, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang presyo ng bahay na to. So yan, nakita niyo unahan. Ito yung pinakaunahan niya. Meron tayong owning type dito na metal encased na window as well as metal encasement window sa kabilang side. So diba, maliwanag pa rin ito. So ngayon po, punta na tayo sa model unit natin. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang unit na to pag painted na siya at may mga gamit. So tara! So yan, dito na po tayo sa model unit natin, yung katabing unit lang. So ito na po yung model unit. End unit na lang siya as well. So mapapansin nyo, may space siya. Natisod na naman ako. Dito sa side na to, yan, may space siya. May space siya dito sa gilid. So kung end unit yung makukuha mo or corner lot, siguro pag corner lot, mas malaki po yung space natin. Tsaka ang kagadahan pag end unit or corner lot, may mga bintana ka sa gilid. So yan ang kagadahan pag corner unit. Compare natin sa inner unit, may mga bintana siya sa gilid. So, tuloy na tayo dito sa ating model unit. So, pakita ko na sa inyo to. So, yan. So, ito na yung actual natin dito sa ating model unit. So, napansin nyo naman, diba? Mas maluwag siyang tignan. Diba? So, ang ganda. Masarap ng feeling pag ganitong style yung bahay mo. Parang boho style yung ginawa nila dito or yung team nila
sa ating model unit. So ito nga yung pinaka-living space natin. Ang ganda niya. Yung pinaka-tiles na ginamit nila dito is ceramic style siya na yung parang kahoy na design. So ganda niya, di ba? Tapos dito, pwede mo lagay nga yung TV sa area na to. Pag pwede rin, gawin mo storage space sa area na yan. Tapos moving here sa ating dining space. So ang ganda ng dining space natin. So round table yung nilagay nila. Nandito na nga rin yung kitchen sa area na to. Nilagay nila ng tiles. Tapos naglagay sila ng base cabinet sa baba. So sa likod, wala naman sila masyadong ginawa. Open lang din siya. So hindi nila masyadong in-upgrade pa. Pero ito naman, yung ating toilet and bath. Yan po yung toilet and bath natin. So yan. Napansin niyo naman po, di ba? Nilagyan na nila ng tiles. Tapos malaki pa po yung space niya para sa shower area as well as sa toilet and laboratory. So yun naman po yung ceiling niya. Yan, nilagyan na nila ng ceiling. So yun, diba, ang ganda ng comfort room natin dito ng pagka-design nila. So akyat naman tayo sa taas. Pakita ko sa inyo kung anong ginawa nila sa second floor. So moving here sa ating staircase, so napansin nyo, diba? Ang ganda, nilagyan na lang nila nung vinyl tiles yung pinaka-step niya. Tapos nilagyan na anti-slip, syempre para hindi madulas yung mga bababa at akyat. So, ang ganda pa rin yan, di ba? Maliwanag pa rin. So, maglalagyan na lang ilaw na katulad yan. Tapos, usually kasi, di ba, ikine-close yung gilid nito. Kaya medyo madilim pag ganitong umaga. Pero may ilaw naman na mailalagay. So, yan, moving here dito sa pinaka 2 bedrooms pala ang ginawa nila dito. So, malalaki yung bedroom. Ito yung master bedroom. Mamaya ko na ito papakita sa inyo. Unahin ko na itong ating pinakaunahan na part ng bahay. So, ang ganda ng ginawa nila, di ba? So, meron dalawang bed para sa mga chikiring mo. Kung parehas babae or parehas lalaki. Perfectong kwarto na to para sa kanila. So, nilagyan na nga lang nila na ceiling sa side na to. Tapos, ang ganda rin ang ginawa nila sa side na to. So, may space ka dito para sa malalaking cabinet. So, floor to ceiling na cabinet siya. So, ang haba nito. Ang dami mong malalagay dito ng mga damit. Siyempre, di ba? Tapos, may space ka pa nga dito para lagyan ng mga books or mga abubot ng mga anak mo sa area na yun. So, punta na tayo dito sa ating master bedroom. So, dito sa master bedroom, ang laki rin ng space. Kasya-kasya ang queen size na higaan dito. At syempre, luwag ng space natin, kabilaan. At makikita mo, di ba, may nilagay din sila dito malaking cabinet sa area na to. Almost floor to ceiling na cabinet ang nilagay nila dito. Kabilaan, meron tayong design na nilagyan sa gilid. At syempre, dito naman sa side na to, pansin nyo, ang maluwag pa yung space dito. Pwede ka malagay dito ng vanity area mo pa sa area na yan. Tapos, punta na tayo dito sa toilet and bath natin dito sa second floor. Same size nga lang din siya nung nasa baba. So, ganda lang din ang ginawa nila. Nilagyan nila ceramic tiles from floor to ceiling. Naglagay ng ceiling. At syempre, ang ganda nung ginamit nila dito ng mga accessories. So, punta naman tayo dun sa part na gusto mong malaman. Sir Justin, sobrang interested ako sa bahay na yan. Magkano ba ang presyo niyan? Magkano ba ang down payment ko? At ano ba ang required income para ma-avail ang bahay na to? So, doon na tayo sa price na gusto mong malaman. So, flash ko na lang po siya sa screen. Screenshot nyo na lang po para meron kayong copy ng presyo ng bahay na to. Ayan, I hope nagustuhan mo itong napakagandang property natin dito sa Tansa, Cavite, yung ating Sapper Residences. Kung may mga question kayo about this property, kindly PM us. Click nyo lang yung pinakaunang link dyan sa description sa baba. Dediretso na yan sa aming messenger at pwede nyo na kaming kausapin para isend ko sa inyo yung details ng property na to. At kung ikaw is a local employed or OFW, pwede kong send sa inyo yung mga requirements para ma-avail mo itong napakagandang bahay na to na nasa likod ko. So thank you so much for watching. Kung nagustuhan mo itong video na to, please leave a like, share this video, and subscribe to my channel. We're also on other social media like Facebook, Instagram, at TikTok. Thank you so much for watching and see you on the next one.